Yun, pinagpalang umaga po, si Kuya Bards. Bago po ang lahat, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Panimula na magkaroon ng mas malalim na connection sa Panginoong Hesus. Yung mga salita niya na pwede natin panghawakan doon sa mga lumipas na nakaraan taon. Ngayon, 2025, mas maging malapit tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi nga po, ngayon naman, pag-aralan natin kung paano tayo tutugon sa ginawa ng Panginoon sa atin sa kanyang pagtatayo sa atin bilang bahay spiritual. Kaya ngayong unang linggo ng taon, panghawakan natin yung kanyang salita. Ang hawakan natin yung kanyang mga pangako. Maisa puso natin na itinatayo at pinapalago tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya meron tayong magagawa na tatayo tayo sa kanyang salita. Magsisimula sa pagiging tapat, sa pakikinig at merong pagsunod sa kanyang aral, sa kanyang salita. Kaya ngayong umaga, isang malaking pribilehiyo na makapagbahagi muli ng kanyang salita. Buksan po natin mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata 24 hanggang 29. Kabanata 7, sipo. Punta po kayo, Mateo 7, 24 to 29. Kung meron po kayong Biblia, sabayan niyo po ako. Basahin natin yung kanyang salita. Sabi po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng kanyang salita, kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay, at ito'y bumagsak at lubusang nawasak. 28. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang narinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng pagtuturo ng kautusan. Amen. Sipo, manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na binasa po namin. Dalangin na linisin niyo po yung aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ang iyong salita ay manahan sa amin, Panginoon, bilang iyong tahanan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Nagkakatiwala po namin itong gawain ito na merong pagpapakumbaba, Panginoon, pananampalataya, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Nawa, ikaw yung maitaas, maparangalan, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin na hipuin ng bawat isa, Panginoon, maging pagpapala sa bawat makakarinig, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Pero bago yun, dumako po tayo sa ating pag-aaral at balikan natin yung mga naging karanasan natin na
Nakakita na ba kayo ng mga naguho at nasirang bahay? Malamang po yung bawat isa sa atin ay merong karanasan na po na gano'n. Sa mga lumipas na bagyo nung nakaraang 2024, marami tayong nakita na wasak sa pamamagitan ng mga bagyo na dumaraan. Nawasak yung mga tahanan sa lakas ng hangin, sa lakas ng tubig. Kaya hindi na po bago sa atin yung mga ganong pangyayari. Kaya dahil dun sa mga malalakas na bagyo na nagdala at malakas na ulan, malakas na hangin, nasira yung mga tahanan ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan o mga nakikita natin at napapanood sa TV. Kaya ito lang yung tanong, bakit kaya nasira at naguho ang bahay? Siguro mga nakita natin, malapit sila doon sa mga ilog o hindi man katibayan yung mga bahay na nakatayo o tinayo, hindi ganong katibay. Kaya madaling nasira dahil hindi ganong katibay yung mga materyales na ginamit. Kaya ito yung simpleng aral na ating pagbubulayan ngayon. Kagaya dun sa binasa natin sa Mateo 7, kabanata 7, talata 24 hanggang 29. Na ang pamagat po ng kwento natin yung ang mundong nais ng Diyos para sa kasangkatauhan. Ang mundong nais ng Diyos para sa sangkatauhan. Kaya pag-usapan po natin. Sabi po, katatapos lang nating mag-share tungkol dun sa ating mga karanasan at nakitang pagguho o nasira ng ating bahay na dilingid po sa atin. Kaya nakaka-relate tayo dun sa mga kwento dun sa binasa natin mula dun sa aklat na ang Mateo, kabanata 7, 24 hanggang 29. Sa talata na 25 at 27, basahin po natin. Sabi po doon, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Sa 27, umulan ng malakas, bumaha, binayo ang malakas na hangin ang bahay at ito'y bumagsak ng lubusang nawasak. Kaya doon sa mga patotoo natin, nakaka-relate tayo dun sa kwento ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Ano yung iyong reaction po doon? Bakit magkaiba? Bakit magkaiba yung, kasi nakita natin doon mayroon dalawa na nagtayo ng bahay. Doon sa bato at doon sa buhanginan. So kaya yung reaction natin doon. Kasi doon mayroong isa may matalino at ang isa naman ay hangal o yung kulang sa kalaman. Siguro doon sa mga nakaranas ng mga o tumimo sa puso ng bawat isa yung aral natin ngayon. Ano kaya yung dapat gawin sa salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesus? Ano yung dapat gawin sa salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesus? Dapat makinig at sumunod sa salitang narinig. Kasi doon, dalawang uri ng tao ang nakakapakinig ng salita ng Panginoong Jesus na binanggit sa atin doon sa binasa natin doon sa 24 at 26. At tingnan po natin, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito'y may tutulad sa isang taong matalino at nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sa 26 po, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay doon sa buhanginan. Kaya sino-sino ito at anong pagkakaiba nila? Ang matalino at yung hangal. Sino-sino ito at anong pagkakaiba nila? Yung matalino at yung hangal. Ano yung reaction ng mga tao sa salita ni Jesus at sa kanyang pagtuturo?
ano yung reaction po ng mga tao doon sa salita ni Jesus. Basahin po natin doon sa 28 at sa 29. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng merong kapangyarihan, hindi tulad ng mga tapagturo ng kautusan. Nakita natin doon sa verse 29 na ang salita ng Panginoong Hesus ay merong kapangyarihan. Ito ay salita ng Diyos. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos tuwing umaatan tayo sa pag-attend natin sa tuwing linggo, sa Bible study, o merong nag-share sa atin ng gospel o ng buting balita. Tama po yun na tuwing nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, sa tuwing umaatan tayo ay tumitibay yung ating pananampalataya sapagkat merong kapangyarihan sa salita ng Diyos. Amen po doon. Kaya anong aral ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos na ating pinag-aralan ngayon? Ang salita ng Panginoong Hesus ang pundasyon ng ating pananampalataya para sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi lang dun sa nabasa nating kwento na nawasak yung tahanan. Hindi lang doon maging sa karamdaman, maging sa pag-aaral, maging sa hanap buhay, maging sa pamilya. Ito yung mga pagsubok na kinakaharap natin o hamon sa buhay natin na magiging matibay yung pundasyon ng ating pananampalataya. Mas mapapagtagumpayan natin yung bawat hamon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat alam natin na ito ay makapangyarihan. Kaya anong dapat gawin? Gawin ng matalino. Dapat isinasagawa ang ating napakinggan. Mahalaga po yun na maisagawa natin o maisabuhay natin yung bawat nakikinig, bawat napapakinggan natin, sapagkat dito na nakikita sa buhay natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita sa buhay natin na kung papaano kumilos ang Diyos sa atin, kung papaano napapagtagumpayan natin yung hamon sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mahalaga sa isang matalino, sa isang nakikinig o isang tagasunod, isang mananampalataya na makita sa buhay niya na naiisabuhay ang bawat salita na napapakinggan niya doon sa pag-attend niya tuwing linggo worship, sa Bible study, o sa kanyang sariling pag-aaral, sariling pagbabasa ng Biblia. Kaya mahalaga na maisabuhay ito. Hindi lang na pansarili, kailangan mag-reflect sa buhay natin. Doon, yung hangal ay pwedeng maging matalino. Tama po. Lahat naman po tayo naging hangal. Pero sa pamamagitan ng kanyang salita, nagiging matalino tayo sa pagkilos ng Holy Spirit na tinanggap natin simula nung sumampalataya tayo. Kaya yung hangal ay pwedeng maging matalino. Tama po. Ano yung dapat niyang gawin? Isagawa ang kanyang narinig. Kasi nakita natin dun sa kwento, lahat merong dalawang nakikinig, kaya lang merong hindi nagsasagawa. Kaya yung hangal ay pwedeng maging matalino sa pamamagitan ng kanyang pakikinig. Meron pa bang hihigit doon sa hangal? Meron po pa ba na hihigit doon sa hangal? Yung nariyan na ang salita ng Diyos na pinag-aaralan, ayaw pang makinig. Kaya kung sabi nga dun sa kasabihan na sinusubo mo na, iniluluwa pa. Kaya mahalaga na makita natin dito na lahat pwedeng maging matalino. Kailangan lang natin na maisabuhay ang bawat napapakinggan natin, naririnig natin. Maisabuhay natin to, mailapat sa personal na buhay.
doon sa ating pagtatrabaho, doon sa ating pag-aaral, maging sa pagbabahagi ng kanyang salita, pwede nating maging matalino tayo sa paraan na yan. Lagi lang natin tandaan na Holy Spirit ay laging nandyan para gabayan tayo. Kaya anong pundasyon ang kinakailangan upang maging matatag ang bahay o yung buhay natin? Ano yung pundasyon na kinakailangan upang maging matatag ang buhay natin? Para maging matatag ang pundasyon ng bahay natin o yung buhay natin, babad sa salita ng Panginoong Hesus at makapangyarihan. Mahalaga sa isang mananampalataya, mahalaga sa isang nakikinig na yung salita ng Diyos yung magiging pundasyon natin upang mapagtagumpayan yung bawat hamon ng buhay natin. Yung takot natin, pag-aalala natin, pagkat yung kanyang salita ay makapangyarihan, kakapagbigay ng pag-asa sa bawat isa na nanghihina, sa bawat bahay o pundasyon buhay natin na nagiging mahina. Kaya para maging matatag tayo, maging matibay yung pundasyon ng ating pakikipag-isa sa Diyos, maging babad tayo sa kanyang salita, salita ng Panginoong Hesus, pagkat ito ay makapangyarihan. Ang salita ni Jesus ay makapangyarihan at yun po yun sabi dun sa verse 29. Kung tayo ay itinayo ng Diyos bilang templo o buhay spiritual bilang tugon, saan dapat natin itayo yung ating buhay o yung ating bahay? Sa puso natin. Doon natin itanim sa ating yung salita na natanggap natin na simula nung sumampalataya tayo sa Kanya, na maging malinaw na tayo yung templo ng Diyos. Tayo yung sa atin nananahan ang Panginoong Hesus sa ating puso. Kaya bilang maging matibay yung ating pundasyon, bilang isang templo ng Diyos, itanim natin to sa ating puso. Amen po doon. Kaya anong klaseng pundasyon ang dapat meron tayo? Ang makapangyarihang salita ni Jesus. Ang makapangyarihang salita ni Jesus. Yun yung klaseng pundasyon na dapat meron tayo. Manatili sa puso natin kanyang salita, yung kanyang aral. Ang mga bahay sa Palestina, noong panahon ni Jesus ay gawa doon sa putik o katumbas ng semento sa ngayon at bato.